So, trending and usap-usapan ngayon yung ginawa ng GSIS, yung investment nila on Plus according to a certain article na mamaya babasahin ko. And syempre, mag-comment, no? Sisihan, ganto, ganyan. Everything na sinasabi nyo is, ano kasi yan eh. After the fact na kasi yan eh. Karamihan kasi na discussion dyan sa about stocks dyan sa internet is after the fact. Baga nangyari na. You have to remember ang participation sa investing, laging may ano dyan eh. May dalawang factors yan na nakapekto rin sa outcome, and that is risk and luck, di ba? In the case of GSIS, tinamaan sila ng bad luck. And na rin eh, I think it's a little bit of newbie mistake na rin, no? But then masabi mo siya na newbie mistake kasi after the fact na siya. So for this video, I'm going to react on the scandal or issue ngayon ng GSIS. And I'm going to offer you different kinds of discussion. So ito yung article from billionario.com. What happened, Veloso? Sabi niya. GSIS went big on DigiPlus near its peak. Then watch it lost nearly 80% of its value in weeks. So you have to remember guys, no? Near its peak. Itong peak niya na to, if I remember correctly, wala pa dito yung or wala pang lumalabas dito about yung mga maingay na politiko na gusto nilang ipaban yung online gambling. At least yung peak na yun dito yung malapit sa 60 to 65. Nag-start maging maingay yung mga politiko or any other groups out there about total online ban. Eto na, di ba? Eto yun yan yung mga malalaking downside na yan. Diyan nag-start yung news. Kaya nga sinabi ko kanina, maybe medyo may involved din na bad luck. Okay, so ba't ko nasabi yon? Kasi first of all, you have to look at Plus as the company. So tanggalin nyo muna lahat ng noises na nandyan, no? Lahat ng mga mga news, ganyan. At ng mga umangaw-ungaw, tanggalin nyo muna lahat and focus on Plus as the company. Ang tanong, may problema ba kay Plus as a company? Technically, wala, no? Plus is one of the success stories in business for the past few years. From a shell company na bigla siyang na-convert into this behemoth in the online gambling space. Kaya nga grabe to eh. Parang nag-triple, nagdodoble yung profits nito year over year, and it seems this year hindi pa siya tapos, which is very evident sa kanilang Q1. Ayan. And I think magko-continue yung momentum nila Q2, Q3, Q4 or for the full year of 2025. Ganon siya ka-dominant na business sa kanyang sector, the online gambling space. And in fact, ginawa ko to ng valuation and na-share ko rin in my channel, and ang pinaka-optimistic ko na na valuation dito based on Q1 is 60 pesos or around 60 pesos, no? So yung unang tanong na mali ba yung stock na binili, diba? Assuming titingin ka lang talaga sa fundamentals ng company, I think parang hindi, diba? Kasi yung 60 pesos na intrinsic value na yon, kung mag-grow ulit sila ng Q2, nyari nabili niya talaga around 65, syempre, mag-improve ulit yung 60 pesos na yon into maybe 70, 75. So technically, diba, based on fundamentals alone, I think maganda siyang choice of stock. However, diba, doon na kasi papasok yung doon mo na hahaluan ng dapat experience, diba, yung mga ganito.
And ano yung tinutukoy ko, kapag ganyan na parabolic, di ba? Yung mga nagpa-parabolic na stock and pumapasok ka, pagsiksikan ka, ano yan eh, newbie mistake yan eh. So technically, yung pagpasok niya ng plus, I think meron siyang timing issue. Okay? Kasi yung ano, yung mga naghahabol sa mga nagpa-parabolic na stock, mga mistake yan ng mga newbie eh. Di ba? Kapag newbie ka sa stock market, nakakita ka ng stock na pinipitik ng pinipitik. Normally, habulin nila yun eh. And then sa una, siguro makachamba sila. And then the next stock na makita na nila may pinipitik, habulin ulit nila. Assuming lagi silang kumikita, so magkakaroon sila ng ano, or makapag-develop sila ng false confidence na parang ganito lang pala yung ano, kadali ang investing. So ulit-ulitin nila yung ano, yung behavior nila yon hanggang sa hindi na sila nakakachamba. Okay? Hanggang sa mas madami na silang nagiging losses kesa sa profit. And then doon na sila natututo. Diba? Doon na papasok yung lesson learned sa mga newbie na when it comes to parabolic stock, huwag mo siyang habulin. Okay? In fact, the best time to enter a stock is kapag tahimik siya. No? Hindi siya pinag-uusapan. Ganyan. Walang nangingialam sa kanya. Under the radar. Ganyan. Yun yung mga magandang time na pumasok lagi on certain stocks. So dahil GSIS yan, and for sure, di ba, mga veteran yung mga umawak ng mga funds dyan, nandun na papasok yung question na bakit, no? Bakit siya pumasok sa 65 kung saan nagpaparabolic yung stock? Another issue is, ano siya eh, di ba, pag pension, dapat more on ano yan eh, defensive stock, mga dividend stock. While yes, namimigay ng dividend to, no? Pero at the price of 65, alam ba yun? Ano ba yung ano? So, ayan, right around its peak of 65, no? So, 0.86 divided by 65. Kapiranggot na lang, ayun, 1.3. Okay, 1.3% yield. Kahit nga doblein mo tong ano eh, 0.86 times 2. Diba? Assuming dodoblein nila nga nilang dividend rate next year by 65. Diba? 2.6. Na kapag kinompare mo yung 2.6% yield compared sa madaming stock dyan sa PSI ngayon, I think madami ka nang dapat mapipili na mas maganda na hindi pa sila potentially subject to ano, government regulation in the future. Yun yung problema rin nito, di ba? So on this scenario na after the fact, hindi naging maganda yung outcome niya. Di ba? Kasi all of those bad sentiment, regulation or a potential total ban, diniscount si DG Plus yung kanyang future fair value. Kaya sinell down siya ng sinell down and potentially baka mas isell down pa siya, di ba, in the coming months. However, what if walang nangyaring noises, no? Kunyari, binili niya sa 65. Kunyari, pumosisyon sa 65. Walang gustong politiko na mag-regulate or nagpo-push ng regulation. Walang gustong magpaban, ganyan. And then, biglang nag-report ng Q2, di ba? Yung DG Plus and dinoble niya ulit yung kanyang Q2 of last year. Such that yung kanyang intrinsic value is umangat na naman. So pag ganun yung case, baka ang naging scenario is mag-continue yung momentum ng DG Plus. Maring baka mag-trade siya around or above 70, 75 or even 80. Eh di nagkaroon naman siya ng di ba? Parang good outcome. Kasi ganyan talaga ang investing eh. You cannot predict the future. Madami uncertainties na lagi na lang diyan magpa-pop up that will impact the growth prospect ng mga businesses. Pero ang makokontrol mo is number one is risk management. Na para sa akin, ang pagbili ng stock na nagpaparabolic, hindi mo siya may papasok sa isang risk management, di ba, na tinatawag.
Kaya nga, ako personally, pinapractice ko na pag may isang stock na umaangat na ng umaangat. Maski maganda yung niya, fundamentals niya, ganyan. Hindi ko na siya hinahabol eh, okay? Kasi pag hinahabol ko siya habang nagpaparabolic siya, ibig sabihin, nababawasan yung aking margin of safety and mahirapan akong i-manage yung potential risk, di ba? Ngayon, balik na ako on this article. Sabi niya, under fire for reportedly sinking more than, grabe, 1 billion into DG Plus right around its peak of 65.3. According to a bubbler, the shares were allegedly offloaded by a Playboy billionaire in the middle of a messy divorce. I'm not sure ano ibig sabihin yan, okay? And then, ito yung sinasabi ko, ito yung hindi niya na-factor in is that a week later, lalagapak siya sa 13.68 kasi biglang dumami yung mga lawmaker that are calling for online gambling ban. Because of that, the crash has triggered a storm of criticism over GSIS timing, a lack of due diligence. Well, kung fundamentals kasi talaga, maganda fundamentals ng plus. Pero kung yung due diligence na, teka, may potential ba to na pag-usapan, no? Gawing exhibition yung online gambling ban ng mga politiko. I think yun yung due diligence doon na for a large institution like GSIS. Diba? I think dapat ata kaya niyang yun eh, i-due diligence yun. And exposure to high risk bets. Parang hindi ko siya ma-consider na high risk, no? Risky siya, yes, pero pag sinabi mong high risk, dapat yung mga basura na company. Hindi mo basura ang plus eh. Maganda siyang business except that hindi na okay yung kanyang growth prospect, no? Naging high risk lang siya kasi nabili niya sa tuktok eh, di ba? Which is again a timing issue na for me is a newbie mistake na for fund managers na nagmamanage ng GSIS. Feeling ko lang dapat di sila nagkakamali ng ganon, okay? So bukod dito, may mga iba pa daw siyang ginawang questionable investment decision in the past. One of them is Alternergy. Okay. Invest daw siya ng 1.44 billion kasi Alternergy yan eh. Parang bagong company yan eh. Di ba? May mga nagre-request nga sa akin ng analysis dyan and sinasabi ko, huwag nyo na lang munang pansinin ng Alternergy kasi bagong business yan. Okay. Kumbaga hindi pa siya proven talaga on the power sector industry. Pwede nyo siyang silipin siguro after 2-3 years kung talaga bang maganda yung business, ganyan, no? Consistent silang profitable, cash flowing. And in 2023, nag-invest din siya on 3 publicly listed companies, 2.3 billion. And na-flag siya kasi wala daw profit history. From 2019 to 2022 and no dividend payouts, yun yung hindi okay. I think dapat ang GSIS, lahat ng investment niyan mga mga dividend paying companies. With both the COA and Ombudsman now breathing down Veloso's neck, the spotlight is firmly on the former HSBC and PNB presidents investment playbook. So I think baka baka investigahan to, isama to sa the current exhibition ng mga politiko about ban on online gambling. So pinaka-lesson dito is that you need to respect risk and uncertainty. And uncertainties in the future, they cannot be quantified. Hindi mo sila may papasok sa inyong mga investment models, valuation models. Kaya nga gumagawa ka ng risk management.